Magandang hapon po sa bawat isa, sa ating mga kapatiran na nasa kanya-kanyang tahanan. Tayo po ay magpapasimula na sa ating online worship service. At maya-maya, tayo po ay makakapakinig ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Basahin ko lamang po ang isang talata mula sa Biblia, sa Habakkuk chapter 3, verses 16 hanggang 19. I hear and my body trembles, my lips quiver at the sound. Rottenness enters into my bones, my legs tremble beneath me. Yet I will quietly wait for the day of trouble to come upon people who invade us. Though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail, and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord, I will take joy in the God of my salvation. God, the Lord, is my strength. He makes my feet like deer's. He makes me tread on the high places. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy na kami nagpupuri at nagbibigay ng pasasalamat sa inyong katapatan at maging sa inyong kadakilaan. Salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila po man, Panginoon, ng mga pinagdadaanan ng mundong ito, maging ng aming bayan, ay we are able to gather, to worship you sa aming kanya-kanyang tahanan. Salamat din, Panginoon, dahil muli ngayon ay linggo, kami ay patuloy na magpupuri sa iyo, makakapakinig na yung salita at later on mananalangin. Dalangin po namin na ang service na ito online ay makapaghatid sa bawat isa na makapakinig na yung salita at tunay, Lord, na maparangalan ka sa buhay namin. Dalangin ko rin na ang aming gawain na ito sa araw ng linggo ay maghatid din po sa inyo ng pagluluwalhati sa lahat po ng aming gagawin today. Pinagkakatiwala na po namin ang aming buong online worship service. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, kayo po ay aking inaanyayahan na patuloy na magpuri sa Panginoon, atin siyang bigyan ng awitin at papuri. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naiingat ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw'y mabuti, pagkat ikaw'y mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naiingat ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at
higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umahabaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Oh, oh, oh. Ooh, oh, oh, oh. Amen. Di ba po mga kapatid, wala nang magiging kulang sa buhay natin kapag natagpuan natin kung sino yung pastol ng ating buhay. Na sa Kanya tayo makakatagpo ng kakumpletuhan at tanging Siya lamang ang makapagbibigay ng tunay na kailangan ng ating puso. Patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Ipahayag ng ating mga puso na sa gitna man ng mga unos na ating pinagdaraan, ng ating Panginoong Diyos, kayang gumawa at kumilos sa ating kalagitnaan at sa buhay ng bawat isa. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you.
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Ooh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Thank you, Lord. For that is who you are, God. Yes, O Lord. Patuloy po kaming lumalapit, Panginoon, at nagpupuri sa inyong pangalan, O Diyos. Patuloy na kami ay namamandik luhod, Panginoon, sa inyong harapan. As we sing this song, O God, mapakinggan niyo po, Panginoon, ang aming mga panalangin, ang aming mga awiting, Panginoon, aming mga tinig, O Diyos, patuloy namin itataas sa inyo, O Diyos. Lord, hear our cry. Come heal our land. Breathe life
us. Hear us from heaven, oh God. Yes, O Lord, sa inyo po namin ino-offer lahat ng mga awitin na ito, mga panalangin, papuri at pagsamba. Sa iyo po ang pagluluwalhati at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat sa Panginoon at tayo ay muling magkakasama upang mag-aral ng Kanyang salita. A blessed day sa bawat isa sa inyo. Tayo po ngayon ay bagamat hindi tayo physically magkakasama, tayo po ay nagtitipon sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya naman dahil sa pangalan niya nagtitipon tayo, I know God is present in our midst. Kumikilos siya. At patuloy na tayo ay umasa sa kanyang magandang gagawin, bagamat hindi pangkaraniwan ang ating pagtitipon ngayon. Manalangin po muna tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na sumasamba sa iyo sa spirito at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na aming natamo sa pamamagitan ng iyong biyaya at awa. At salamat din po sapagkat ang iyong mga salita ay patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa amin upang kami ay tumatag sa pananampalataya. Gamitin mo po ang pagkakataong ito upang kami ay patuloy na makapag-aral ng mga bagay patungkol sa iyo. Nawa, magpakahayag ka po sa aming kalagitnaan at gamitin mo po ang pagkakataong ito upang lumakas, tumatag ang aming pananampalataya sa kabila ng mga pangyayari sa aming paligid. Ito po ang aming dalangin. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, lahat tayo magsabi ng Amen. Tayo po ngayon ay nagpapatuloy sa ating enhanced community quarantine. At ang dahilan po niyan ay dahil doon sa virus na lumalaganap, itong COVID-19. So alam po natin, nagkaroon ng pandemic effect ang virus na ito sapagkat hindi lang po isang lugar ang tinamaan, kundi ang buong mundo na ay tinamaan ng virus na ito. Nagsimula sa China, and then nabalitaan natin, nasa Italy, South Korea, Japan, and then Philippines, at ngayon po, nasa Estados Unidos na. At alam po natin na hindi lang virus ang lumalaganap ngayon, kundi takot. Marami pong tao ngayon ang nakakaramdam ng pagkatakot. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, pag-usapan po natin, paano ba natin dapat harapin ang takot na ito? So, ang pag-aaral po natin ngayon ay binigyan ko ng titulo na Facing Your Fear by Faith. At kukunin ko po ang talata sa aklat ng Habakuk chapter 3 verses 16 to 19. Ang aklat po ni Habakuk ay panahon na kung saan sila po ay sinasakop ng ibang bayan. At ito po yung Babylonia. No, alam na alam po nung mga panahon na yon na ang Babylonia ay nagkakamkam, nananakop, naninira ng mga ibang tribo at ito'y inaagaw nila ng sapilitan. At ito pong panahon na to ay mga 586 bago ipanganak ang ating Panginoong Yesus. At sa mga panahon ito, sa Juda po ay si Jehoiakim ang siyang hari. At ito pong panahon na to ay panahon na kung saan nandoon si Nahum, Zephaniah, and at the same time, si Jeremiah. So, ito pong aklat na ito ay kukunin natin dun sa pinakahuling bahagi ng isinulat ni Habakuk.
At meron pong tatlong bahagi. Una, yung destruction. So, meron pong pananaw at pangitain itong si Propeta Habakuk sa magaganap na kapahamakan. At ito po ay nag-cause ng pandemic scare hindi lang sa bayan ng Juda, kundi sa mga paligid ng mga bansa, sapagkat tunay nga na yung ginagawa ng mga taga-Babylonia ay lubhang nakakatakot. And at the same time, mayroong epekto itong devastation, no? Sa verses 17 to 18. Itong devastation na to ay nakaapekto sa ekonomiya, no? Nagkaroon ng economic sabotage sapagkat yung mayayaman, kinamkam ang kanilang mga resources, hindi na makapagtrabaho, ginagawa silang alipin, so talagang bumagsak ang ekonomiya nila. Ngunit sa kabila ng mga pangyayaring ito, nakita ni Habakuk, meron palang pag-asa sa kabila ng destruction, devastation. Yung pangatlong bahagi, sa verse 19, nakita ni Habakuk merong deliverance. At etong deliverance na to ay magaganap sa pamamagitan ng kilos ng Panginoon or divine strength. So, tingnan po natin yung unang talata o unang bahagi ng pag-aaral natin. Nasa verse 16, yung destruction. So, makikita po natin yung revelation. No? So, dito sa revelation na to, si Prophet Habakuk, dahil siya ay propeta, direkta niyang naririnig ang mga pangungusap ng Panginoon. Kinakausap siya ng personal ng Panginoon. At dumating itong balitang ito sa pamamagitan ng vision. At nung nakakita niya ito, meron siyang initial na mga reaksyon. No? So, kung makakabalita ka ng mga pangyayari na hindi magaganda tulad nitong COVID, no? Itong COVID-19, sabi nga pong ganon, these are challenging times. There is uncertainty and fear with health threats and financial swings. No? Yung pagdating ng virus sa atin, kita mo, pag hindi maayos ang kalusugan mo, may tendency, pag ikaw ay tinamaan itong virus na to, pwedeng ikamatay. And at the same time, kita rin natin yung ekonomiya na apektuhan. No, minsan nagtatanong tayo hanggang kailan ba itong ginagawang ECQ, no, o yung lockdown. Kaya pa ba ng pamahalaan nating i-sustain ang pangangailangan ng mga tao kung tatagal ang lockdown na ito na walang normal na paghahanap buhay? No? So, merong mga financial swing na nagaganap. So, halos ganun din yung panahon ni Habakuk. At ito'y nararanasan nila, nararamdaman nila. At ito yung nakita ni Habakuk na pwedeng mangyari. At kaya nga ang reaction ni Habakuk dito, and my body trembles. No? My lips quiver at the sound. And then, rottenness enters into my bones. At ito pa, my legs tremble beneath me. No, talagang sa pagsasalita, nanginginig. And ito yung pakiramdam na para bang may sakit ka na wala naman. No, alam niyo po yung pakiramdam siguro nung nai-stress. No, yung para bang takot na takot ka at hindi mo malaman ano bang gagawin ko. So, may ganung pakiramdam. Itong si Habakuk nung ipinakita ng Panginoon sa kanya yung mangyayari sa bayan ng Huda. At ito pong threat na ito ay na naranasan ni Habakuk hindi po kakaiba sa nararanasan ng mga tao sa kasalukuyan. Meron nga pong isang doktora, no? Si Doktora Grace Calas Torres. No, isa po siyang OB-GYN sa St. Luke's, Quezon City. At tinamaan po siya nitong COVID virus. Siya po'y kinilala na si patient 194. Can you imagine? Doktora po ito. At ito yung sinabi niya, ngayon lang ako natakot. Napaiyak ako. Hindi pa ako handang mamatay. Kailangan pa ako
ng anak ko. Sasabak pa ako sa giyera. Hindi lang pala virus ang kalaban ko, pati katinuan ng pag-iisip. Kaya kamustahin nyo, ito yung panawagan niya, mga kakilala ninyong may sakit, mga naka-quarantine, at ang pamilya nila, kailangan nila ng pagpapalakas ng loob. Totoong-totoo po yan. Sapagkat dahil dito sa pangyayaring ito, ang ating pamahalaan, nagsugo siya ng mga frontliners. At andoon yung mga sundalo, and then andoon yung mga medical staff, no, yung doktor, nurses. At may mensahe sila sa atin, sabing gano'n, "We stayed at work for you. Please stay at home." At sinabi nila, "And pray for us." No, merong realization na yung pandemic effect nitong virus, hindi kakayanan ng tao ang pwedeng sumugpo. No, maski yung mga sophisticated na bansa talagang nalilimitahan at nahihirapan. Kailangan talaga ng panalangin. Kailangan ng tulong ng Diyos. At ang ating presidente, ganyan din ang panawagan. Sabi niya gano'n, "I solemnly ask the public to pray to Almighty God who has the power to defeat any enemy, visible or invisible. Pray for all the doctors and health professionals. Pray for your government. Pray for your country." No, paulit-ulit. Panalangin. Ang bansa po natin talagang nangangailangan ng panalangin. Talagang ano nga ba ang solusyon? Napakahirap na sitwasyon. So kung itutuloy po natin yung takbo ng pangyayari, si Habakuk, nung nagkaroon siya ng ganyang pakiramdam na takot, ito po ang response niya. Yet, no, ibig sabihin, hindi pangkaraniwan ang kanyang naging tugon. Ano ba yung naging tugon niya? Sabi sa talata, "I will quietly wait." No, mag-aantay. Kumbaga, wait and see. Yun ang tinutukoy ni Propeta Habakuk. Etong wait and see na attitude, inutos to ng Panginoon sa kanya at ito'y nabanggit niya dun sa chapter 2 verse 3. Sabi pong ganun, "For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. It will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay." So, ang tinutukoy dito, yung pangyayari na pananakop sa bayan ng Huda nitong mga Babylonians. Nung una po, si Habakuk, kinu-question niya ang Panginoon. Sabi niya, "Panginoon, itong mga taong to, mga masasamang tao to, mga makasalanan kami, bayan mo, hahayaan mo kami sakupin ng mga hindi kumikilala sa iyo." No? Kinu-question ni Habakuk ang soberanong plano ng Panginoon. Ngunit sa pagkakataong ito, inutusan siya ng Panginoon, "Mag-antay ka." At sa pag-aantay na to, nabanggit sa verse 4, sabi ni Habakuk, "The righteous shall live by his faith." So, ibig sabihin, yung pag-aantay, kaya ito magagawa dahil nandoon yung pananampalataya. At sa atin po, sa kalagayan natin ngayon, we really don't know kung ano yung dapat nating gawin. We are just waiting. No? Ito yung pinakamagandang magawa natin. Let us just wait. Pero yung waiting natin, dapat bunsod ito ng pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? Ang pananampalataya, mayroong tatlong elemento. Itong notia, assensus, fiducia. No, yan po ay mga Latin na salita. Pag sinabing notia, ito yung knowledge of the truth. Assensus, yung truth na naunawaan mo, ito'y tatanggapin mo, acceptance of the truth. And then, yung truth na yan, mayroong fiducia. Ang ibig sabihin ng fiducia, trust in the truth
So, importante na sa mga sitwasyong ito, malinaw kung ano ang truth. Ano ba yung truth? Itong truth na to ay walang iba, kundi ito'y galing sa salita ng Diyos. So, si Propeta Habakuk, malinaw sa kanya yung sinabi ng Panginoon. So, meron siyang nutiya. And at the same time, yung nutiya na yun, tinanggap niya na ito'y totoo. At nagtiwala siya. Kaya nga, nung nakita ni Habakuk yung kahindik-hindik na pangyayaring gagawin na pananakop, ayun, natakot siya, kinabahan siya. Pero sa kabila ng kabado siya, meron siyang takot na nararamdaman kasi bilang tao, normal yun, maramdaman natin. Pero anong ginawa niya? Nag-antay siya sa Panginoon. Sa aklat ng mga awit, yan din po ang sinabi, ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Sa Psalm 46 verse 10, ganun din ang tinutukoy. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. So, yan po ang ibig sabihin ng waiting. No? May kasamang faith. Sabi nga ni Corrie ten Boom, never be afraid to trust an unknown future to a known God. So, kung kilala mo yung Diyos mo, hindi mo man alam yung future, but you know who holds the future, pwede kang mag-antay lang at manood kasi may ginagawa ang Panginoon. So, ganun ang ginawa ni Propeta Habakuk. At eto, sa pag-aantay niya, inaantay niya yung day of trouble to come upon people who invade us. So, dito ay pinapakita na ang Diyos, siya ang gaganti para sa kanyang mga tao. At sa tulad ng sinabi ng Panginoon sa mga Israelita sa Exodus 14 verse 13, sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon. So may planong pagliligtas ang Panginoon, pero dapat matuto tayong mag-antay. Huwag natin unahan si Lord. No, si Abraham, inunahan niya si Lord. No, sabi ng Lord, nangako, magkakaanak ka. Pero ano ginawa niya? Hindi niya inantay. Bagkus, may mga pangyayari na ginawa siya ayon sa sarili niyang lakas. So ano nangyari? Gumulo lang ang buhay niya. So, wag natin unahan si Lord. Matuto tayo mag-antay. Si J.I. Packer, isang mahusay na manunulat at mangangaral, sabi niya, to know that nothing happens in God's world apart from God's will may frighten the godless, but it stabilizes the saints. Alam niyo po, nakakatakot kung hindi natin kayang paniwalaan na yung mga molecules, smallest particle ng matter, hindi kontrolado ng Diyos. Kung yung maliliit na bagay, hindi kayang kontrolin ng Diyos, nakakatakot po yun. Kaya nga, maski itong virus na to, kayang i-control yan ng Lord. At yun po ang nagbibigay ng kapanatagan sa atin. Dahil God is in control. Kaya anong punto? Wait instead of worry. Sa Ruth chapter 3 verse 18, meron pa pong nabanggit, nang magkagayoy sinabi niya, maghintay ka, anak ko, hanggang sa iyong malaman kung ano ang mangyayari, sapagkat ang lalaking iyon ay hindi hihinto hanggang sa matapos niya ang bagay sa araw na ito. Si Ruth po, gusto niyang makatiyak, papakasalan ba ako nitong si Boaz? At ano bang gagawin ko? Pinayuhan siya. Nung kanyang mother-in-law, si Ruth, sabi ka, magantay ka. There are times yun din ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Magantay ka. So, ang point number 2 is devastation. So, ito na yung nangyari kay Habakuk. Merong devastation. Sabi ni Habakuk, though. So, may anticipation si Habakuk. Ito yung mga mangyayari. Magkakaroon ng
sabi niya, the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines. The produce of the olive fail, and the fields yield no food. And then the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. So sa pagkakataong ito, sa bayan ng Israel, nakakatakot po yan. Kasi ang ekonomiya nila ay nakasalalay doon sa kanilang mga inaani, agriculture and poultry. At dito, nakita ni Habakuk, po pwedeng yung mga itinanim, wala kang pakikinabangang bunga. Yung mga inimbak ng mga hayop, inalagaan, hindi mo pakikinabangan. So, pwede daw mangyari yung bagay na yun. Minsan po pinapahintulot ng Panginoon yan. Pero may magandang dahilan. At dito po si J.C. Ryle, may nakita siyang, sabi niya gano'n, if sickness in a wicked world can help to make men think of God and their souls, then sickness confers benefits to mankind. Di po ba? Kung yung pagkakasakit, maglilid sa'yo o dadalhin ka pa sa pagkakataon para hanapin ng Panginoon, then, mas mabuti yun. And then, sabi pa nga po ni Charles Spurgeon, nothing teaches us about the preciousness of the Creator as much as when we learn the emptiness of everything else. Sa panahon po natin ngayon, sa Facebook, habang nagpa-browse ako, maraming mga taong nananalangin. Sa lansangan, makikita mo, nananalangin. Sa mga ospital, nananalangin. Ang tao po ngayon, punong-puno ng kanilang pagtawag sa Panginoon. So, itong pangyayaring ito, nakikita po natin yung isa sa magandang dulot. Ang tao, hinahanap niya na ang Diyos. At yun po ang nakikita ni Habakuk sa sitwasyon niya. Oo, may invade sila ng Babylonians, pero kung yung invasion na yun, magiging daan para yung mga taga-Huda hanapin ng Panginoon, magbalik loob sa Panginoon, mayroong magandang benefit. Yun ang nakikita ni Habakuk by faith. Kaya nga ito yung attitude ni Habakuk, yet I will rejoice in the Lord. Yung pong salitang rejoice dyan, ito yung pagsasaya na maingay. No? May sigawan. Hindi yung nagsasaya si Habakuk dahil nagkaroon ng kapahamakan. Nagsasaya si Habakuk kasi nasa Panginoon siya. No? Alam niya na ang Panginoon niya, ito'y si Yahweh. Mayroong covenant sa kanila, nagmamahal sa kanila. Tandaan po natin, faith isn't a feeling. It's a choice to trust God even when the road ahead seems uncertain. No? Faith is not feelings. It is more than a feelings. At sabi pang gano'n ni Habakuk, I will take joy in the God of my salvation. Dito po yung I will take joy, yung parang magpapaikot-ikot sila, magsasayawan. Ay, ganun po yung sayang ipinapakita ni Habakuk sa kabila ng pangyayaring ito. Bakit? Sabi niya, gagawin niya to in the God of my salvation. Kasi nakita niya, ang Diyos, responsibilidad niya na iligtas si Habakuk. Kita ni Habakuk yung bagay na yun, na ang Panginoon niya ay Diyos ng pagliligtas. Diyos na magliligtas sa Kanya. Kayo po ba, sa mga panahong ito, ganun niyo po ba nakikita ang Panginoon? Siya ang inyong tagapagligtas. Hindi ang pamahalaan natin ang magliligtas sa atin. Hindi yung mahusay na gamot ang magliligtas sa atin. Though, pwedeng gamitin. Ang tunay na kaligtasan, nasa kamay ng ating Panginoon. Kaya nga po, kung ang nasa Panginoon ang ating inaasahang pagliligtas, sabi pong gano'n ng isang quotation, no power of hell, no scheme of man can even pluck me from His hand till He returns or calls me home. Here in the power of Christ, I'll stand. Napakasarap
kung ang buhay natin ay nasa kamay ng Panginoon. Kaya nga, sa kabila ng pangyayaring ito, ano yung punto natin? Worship instead of weary. No, parang pagod ka na, ayaw mo nang tumayo. Huwag ganun ang gawin mo. Worship God. Kasi sa pag-worship, may ginagawa ang Panginoon. No? Sa 2 Chronicles chapter 20, verse 22, dito ipinakita kung paanong sa labanan ang naging instruction ng Panginoon. No? Gera yun. Ang naging instruction ng Panginoon, hindi sibat at pana, espada ang ihaharap sa kalaban, kundi ang haharap sa kalaban, malinaw yung instruction ni Lord, umawit kayo. Alam niyo po, dahil sa ganung pangyayari, nang sila'y magpasimulang umawit at magpuri, ang Panginoon ay naglagay ng pagtambang laban sa mga taga-Amon, Moab, at bundok ng Seir na dumating laban sa Huda, kaya't sila'y nagabi. Ganon din si Apostol Pablo at si Silas nung nakulong sila. Imbis na magmukmok at sisihin nila, ba't ba kami nakulong? Ano bang maling ginawa? Ito pong mga taong ito, sila Pablo, matapat sa Panginoon. At nung nakulong sila, anong ginawa nila? Sabi sa verse 25, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno. At yung, alam niyo po, yung awit nila, hindi tahimik na awit, kundi sabing gano'n sa talata, narinig ito ng mga tao sa paligid. Can you imagine, nahihirapan yung katawan nila, but still, they are worshiping God. And as they worship, nagkaroon ng malakas na lindol. At yung lindol na yon, ito po'y patunay na ang Diyos ay sumasa kanila. No, yung lindol na yon ay pahiwatig na yung presensya ng Diyos, sinasamahan sila. So, sa awitan po, sa pagsamba sa Panginoon, tandaan natin, nandun siya. At may ginagawa siya. No, kamakailan lang, no, habang kami ay nag-conduct ng aming family altar dito sa bahay, habang umaawit kami nung awit sa Panginoon, alam niyo po, lalong lumalakas ang loob ko. Naaalala ko kung ano yung mga papanampalatayanan ko, naaalala ko kung ano yung mga panghahawakan ko, naaalala ko kung sino ang Panginoon. No? Awitan pa lang, nakakanasan ko na ang Panginoon. Kaya yung pag-awit, napakagandang gawain po yan. Ang pangatlong bahagi ng ating pag-aaral dito sa talatang ito ay deliverance. Ito po yung huling talata. At dito sa deliverance, kanino manggagaling itong pagliligtas na ito? Ang nagbibigay ng kakayanan is none other than, sabi ni Habakkuk, God, the Lord. Ano, andun ulit yung mention ng God, Yahweh. At ano yung kaya niyang gawin? Sabi ni Habakkuk, is my strength. Ano, yung katawan po natin, yung kakayanan natin, yung talino natin, it may fail. Pero ang magandang balita po, pwede kang palakasin ng Panginoon. At yun po yung sinasabi dito ni Habakkuk. At yung sa pagpapalakas na yan, sabi ni Habakkuk, He makes my feet like the deers. Nakakita na po kayo ng deer, ng usa, kung paanong siya tumatakbo, na napakabilis, umaakyat sa mga bundok, at talagang nahihirapan yung mga kaaway niya. Ito po isang ilustrasyon ng warrior, na yung warrior na to handang makipaglaban, mabilis kumilos upang madaig yung kanyang kaaway. At gano'n nakikita ni Habakkuk ang sarili niya. Dahil gera ang usapan, nakikita niya, bibigyan siya ng kakayanan ng Panginoon upang maging mabilis. At magawa niya yung mga bagay na dapat niyang gawin. At ito'y nililikha ng Panginoon sa mga mananampalataya. Pero paano ba yan nililikha? Sabi pong gano'n, isang quotation, faith does not mean trusting God to stop the storm, but trusting Him to strengthen us as we walk through the storm. So, kita po natin dito na ang Panginoon, kaya niya pinapahintulot yung mga bagay-bagay na yan, yung mga difficulties, pain, suffering. Pag nalagpasan natin yan,
yung pananampalataya po natin lumalakas. Mas nagiging matatag tayo, mas nagiging matibay tayo. Pero kailangan nating dumaan doon. Ito pong pangyayari sa atin ngayon, nangyayari yan. Pag nalagpasan natin yon, I do believe mas magiging mahusay na tao tayo. I do believe ang church mas magiging maayos sa mga panahong ito. Pag nalagpasan natin yan, I believe may gagawin ang Panginoon sa pamamagitan ng iglesia. Kaya po, humanda tayo. Like a deer. And then, isa pa sa nakita ni Habakkuk, He makes me tread on my high places. So, dito po, pinakita yung pag-akyat sa bundok. Usually po, sa labanan, pagka nagkaroon na ng panalo sa pakikipaglaban, yun pong pinuno, umaakyat doon sa bundok at tinatanaw niya, gaano kalawak ang aking nasakop? Gaano kadami ang aking nakamkam? No, tumatayo siya dun sa pinakamataas na bundok. So, this is a picture of success. A picture of breakthrough, overcoming. At si Habakkuk po, ganun niya nakita ang kanyang kalagayan dahil natuto siyang mag-antay sa Panginoon at natuto siyang sumamba sa Panginoon. Si Steve Lawson, sabi niya gano'n, trials are designed by God to put our faith on trial. Passing the test brings glory to Him and grows our faith. Yun po ang purpose ng pagsubok. Para lumago tayo at makilala natin ang Panginoon. Marahil yung mga nangyayari sa atin ngayon. Gusto magpakilala ni Lord eh. Sabi nga gano'n, hindi mo ma-appreciate yung ganda ng bituin kung hindi madilim. Hindi mo ma-realize that God is healer kung hindi ka nagkasakit. Hindi mo masasabing, God is my strength kung hindi dumating sa'yo yung kahina, yung naging mahina ka. We can only appreciate God pagka dumating yung isang pangyayari. Now, etong pangyayari na to, nagpapakilala si Lord sa atin. Kaya, paano ba nagpapakilala si Lord sa iyo ngayon? I believe meron siyang ginagawa sa buhay natin. Ito pong deliverance na to ay isang awit. Sabi sa verse 19, to the choir master with stringed instruments. So, kita po natin na ito palang aklat na sinulat ni Habakkuk ay isang awitin. No, inaawit ito sa templo. No, yung pong awit na yan, parang yung merong kasaysayan, no, parang yung pasyon, di po ba, na ginagawa ng mga Pilipino yan. Pero hindi po, ang kwento po dito, ang punto dito, yung patungkol sa pananampalataya, no, kay Habakkuk. Inaawit niya yung mga bagay na to. At yung pag-awit ay kapahayagan ng mga bagay patungkol sa Panginoon. Yung awit niya ay kapahayagan ng mga bagay na inaasahan niya sa Panginoon. Yung awit kung saan ito'y pagkilala kung sino ang Diyos. Napakaganda, ganyan po yung mga inaawit natin sa panahong ito. Hindi yung kanta ng mga bigo, sawi, at walang magawa sa buhay kasi yung awit po maapektuhan ka niya. Kaya awitin natin yung magpapalakas ng loob natin, yung magpapalakas ng loob ng mga tao na nasa ating paligid. Kasi po, we are warrior instead of weaklings. Naalala ko po dyan sa pagiging warrior, yung isang kapatid natin na senador. No, meron pong isang write-up ang isang dyaryo sa kanya. No? Ito po yung ilang binanggit. He suggested, kung kulang ang pera, mag-donate galing sa sariling bulsa. He donated 5 buses to MMDA to provide free rides for health workers. He donated 600,000 face masks to COVID-19 frontliners. Jack Ma donated 50,000 COVID-19 test kits to Pacquiao Foundation. Oh, buti na lang, magkaibigan sila.
his South Korean friends donated 700,000 face masks to the Philippines. And then ito, nagulat yung writer, sabi niya. He said, I have to lead. He's not afraid to die to help the Philippines battle to COVID-19. Ang kapatid po natin, warrior. Hindi lang po siya nanalangin. Hindi lang siya nangangawal ng salita ng Panginoon, kundi ginagawa niya yung magagawa niya dahil sa biyaya ng Panginoon. At ngayon, ang lakas ng impluensya niya. Hinahamon niya yung mga politiko sa paglilingkod sa bayan. At alam natin, itong kapatid natin ito, paglilingkod sa Diyos, ang kanyang tinitindigan. Kaya, tayo bilang mananampalataya, meron po tayong magagawa sa panahong ito. Let us face our fear by faith. So, ano po ba yung pinag-aralan natin? In summary, kita po natin dito yung destruction. No? Nagkaroon ng pandemic scare sa verse 16. Anong dapat gawin? Wait instead of worry. Sa ikalawang bahagi, kita natin yung devastation. At dahil sa devastation, nagkaroon ng economic sabotage. Pero anong response? Worship instead of weary. And then, dahil nasa ganitong response, andoon yung tanawin natin. Yung COVID na yan, matatapos din. Yung COVID na yan, hihinto rin. Kasi merong Diyos. Deliverance. Merong divine strength na ibibigay ang Panginoon sa mga mananampalataya. We are warriors instead of weaklings. At gusto ko pong tapusin itong pag-aawal natin ngayon sa sinabi ni Pastor John MacArthur. Sabi niya, this is a time, I think, for all of us who are believers to rise above the fray and the panic. This is a time for all of us as believers to demonstrate our trust in the Lord. Ano po ba yung pwede natin gawin to make a difference sa ating paligid? Tandaan po natin, we are salt and light of this earth. Patuloy nating ipanalangin yung mga frontliners natin. Hindi man tayo physically present sa labanan, pero yung panalangin po natin, malaki ang magagawa nito. Dahil ang Panginoon, dumidinig sa mga panalangin. So let us continue to pray. And then, hindi lang tayo manalangin, kundi magbahagi din tayo ng salita ng Diyos. Sa panahon po ngayon, maraming hindi nila alam kung ano ang salita ng Diyos. Hindi nga nila kilala si Lord. Mga kapatid, marami pong mga tao ngayon bukas ang kalooban dahil naghahanap sila. Sino ba ang tunay na Diyos? Ang Biblia po. Ito po ang instrumento ng Panginoon na isulat kung sino ang Panginoon. Na isulat kung ano ang plano ng Panginoon. Na isulat kung ano ang gagawin ng Panginoon dito sa mundo na kinalalagyan natin. At sa panahon ng pagkatakot, let us face our fear using the Word of God by faith. Nawa po, magpatuloy tayo sa Panginoon. Let us come to the Lord in prayer. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Muli, ang mga nakakatakot na bagay sa aming paligid, hindi po kami dapat umiwas lang, kundi mahalagang harapin namin ito. Ngunit sa pagharap namin, mahalagang bitbit namin ang sandata ng pananampalataya. Nawa, Panginoon, ang mga salita mo ay patuloy na panghawakan namin. Kung paano ka nagpakilala mula sa iyong salita, ito po yung panghawakan namin ngayon. Ito po yung
panaligan namin ngayon. Dahil nalalaman namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. At nalalaman namin walang nagtiwala sa iyo na pinabayaan mo. Salamat, Panginoon, dahil tunay nga na ikaw ay mabuti at nagmamahal ka. Nawa, Panginoon, ipahatid namin ang mensahe ng pagsisisi sa kasalanan. Dahil ang kasalanan ay walang nagagawang magandang bagay sa buhay ng tao. At dahil nga sa kasalanan, hinatulan mo ang sanlibutan. Ngunit salamat dahil sa kabila ng paghatol mo, may pagpapatawad sa mga nagsisisi sa kasalanan. At ang pagpapatawad na ito ay nagaganap o ito'y nagiging epektibo sapagkat sa cross ng Kalbaryo, namatay ang iyong kaisa-isang anak. Nawa sa paghingi namin ng tawad sa iyo, nando naman ang pagpapasakop namin sa Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na napag-aralan namin mula sa iyong salita. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ay maitaas at parangalan magpakailanman. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Lahat tayo magsabi ng Amen at Amen. Tayo po ay magpapatuloy ngayon at ang gagawin po natin ay pananalangin. So, yung natutunan natin, i-apply po natin. Mananalangin tayo para sa ating bansa. And at the same time, papanalangin po natin ang ating iglesia, no, kung paano tutugon sa mga pangyayari. Makisama po tayo. Magandang hapon po. Ngayon po, dadako na tayo sa ating corporate prayer. So, for this time, ipanalangin po natin ang ating bansa. So, sige po, samahan niyo ako sa aking panalangin. Father God, in heaven, thank you, Lord, for this opportunity, Panginoon, na we can corporately pray for our country, O Lord. Panginoon, una-una, ipinapanalangin po namin, Lord, ang aming national government, ang aming presidente, Panginoon. Bigyan niyo po nawa siya ng wisdom, Lord, sa kung ano yung mas makakabuti niyang gawin para itong bansa namin, Lord, malabanan yung COVID-19, O God. Alam ko, Lord, siya po ay stress na masyado sa mga nangyayari. Panginoon, bigyan niyo po siya ng kalakasan, Lord. At nawa yung mga decisions, Lord, na mabibitawan niya. Yun po nawa yung talagang makatulong sa aming mga Pilipino, Lord. And Father, sa mga gabinete niya, sa mga iba pang nasa gobyerno, Lord, bigyan niyo rin sila ng wisdom, Panginoon, upang sama-sama namin itong mapaglabanan itong pandemic na ito, God. And Lord, ganoon din naman yung interagency task force, Lord, nawa ma-assess nila ng mabuti kung tama na ba na gradually i-lift yung ECQ by April 13, Lord. I pray, Lord, na kung ano man po yung desisyon nila na gagawin nila, ito po yung mas makabubuti para sa aming bansa, Panginoon. Lord, dalangat ko din na pagkalooban niyo rin sila, Lord, ng tamang motives, ng wisdom sa pagbibigay nila ng ayuda para sa mga Pilipino, Lord. Yung 5,000 to 8,000 na financial assistance, Panginoon. I pray, Lord, na ito po ay maibigay ng maayos, ng mabilis, at I pray, Lord, na hindi po nawa ito mapunta sa corruption, Panginoon. And Lord, dalayan ko pa na yung mga iba pong programs pa ng government tulad ng calamity loan ng SSS, na po yung mapabilis po yung process nito. And Lord, ipinapanalangin din po namin yung local government dito sa Laguna at maging sa ibang bansa, Panginoon. Nawa, tunay nilang natutulungan yung bawat pamilya sa pinansyal na aspeto, Lord. Kung yung mga pinamimigay po nilang relief, Panginoon, nawa ito ay maabot nito yung mga
tao, mga mamamayan, Panginoon, ng bawat barangay. Lord, wala po namang makaligtaan, Panginoon. I also pray, Lord, for the programs ng bawat locality or municipality or city, Panginoon, para talagang maiwasan na yung paglalabas-labas ng mga tao tulad ng Butika on Wheels, yung mobile palengke, O God. Panginoon. Salamat po, O God. And even, Lord, I pray also for the frontliners. Patuloy niyo po nawa silang bigyan ng kalakasan, ng dedication, Lord. Huwag po nawa silang panghinaan ng loob na bagkus maraming danger na nakaabang para sa kanila. Piliin pa rin po nawa nilang mag-service para sa mga bawat sa kapwa nila Pilipino, Panginoon. Lord, dalayan ko rin na nawa through this event, mas mabigyan na sila ng pansin, Panginoon, yung mga nurses natin, mga doctors natin, ng tamang compensation, O God. At talagang hindi na nila piliing lumabas pa ng bansa. At dito lang sila sa Philippines, Lord, mag-service, Panginoon. Father, I will continue to pray na yung mga pangangailangan ng bawat frontliners, mga doctors, nurses, mga police, mga iba pang sector tulad ng nasa grocery, mga nagpapanatili ng kalinisan sa mga barangay. Lord, dalayan ko ugad na bigyan sila ng protection, Lord, na yung mga pangangailangan nila, Lord, na hindi sila pagkulangin, Panginoon, at huwag silang makaligtaan. Especially yung mga yung iba din na hindi lang nasa ospital kundi nasa ibang frontlining din, Panginoon. Father, sa huli, pinapanalangin ko, Lord, yung aming economy, Lord God. Maraming salamat po sa mga company, Lord, na may malasakit sa kanilang mga empleyado na kahit po hindi nakakapagtrabaho ay patuloy po silang bibigyan ng compensation, Lord. Salamat po sa kanila, Panginoon. At doon po sa mga companies, Lord, na nagbigay din ng ayuda sa government, maraming salamat din po sa kanila. Malaking tulong po yung binigay nilang financial assistance para sa mga face mask, para sa iba pang supplies na kailangan, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na kayo na po nawa yung mas magbalik pa ng biyaya sa kanila, Lord. Doon po sa mga small, medium enterprise, Panginoon, na sobrang naapektuhan din itong COVID-19, Lord. I pray na mapagtagumpayan o malagpasan nila itong pandemic na to, O God. At maging sa mga empleyado, Lord, na nakakaranas ng no work, no pay this time, I pray, Panginoon, na sila po ay maabot pa rin ng inyong biyaya, Panginoon, sa pamamagitan ng ibang tao o ng gobyerno nga. Salamat po, God. Ito po ang ipanalangin in Jesus' name. Amen. Yan. Muli po tayo magsama-sama sa pananalangin. But let us be first reminded with this verse from James 1, verses 5 to 6. Sabi po dito, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him who asks in faith with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. So, tayo pong manalangin in faith. We ask humbly to God for this crisis na kinaharap po, di lamang po ng Pilipinas, but the whole world. So, let us humbly ask God. Let us pray. Hallelujah. Father God, we thank you for this privilege, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin to pray, Panginoon, for the pandemic that we are experiencing right now, for the COVID-19 crisis, O Lord. It causes so much disruption sa aming pong buhay, but rather, Panginoon, we thank you because we have experienced different privileges with the time, with the different things pa na ipinagkaloob mo. We are praying, Panginoon, for the different people, Panginoon, na nakakaranas ng COVID-19 disease. We pray for their healing. We pray, Panginoon, na patuloy na lumaban sila
Lord, at patuloy nilang makilala yung kapangyarihan mo na kaya mong magpagaling, Panginoon, na may sakit. Dalangin ko, Panginoon, may continue to give them not just physical healing but rather spiritual healing din sa kanilang mga kaluluwa. Even the psychological healing, Panginoon. Alam ko po na nandun yung paghihirap na they are alone there. They cannot see their families. But Lord, nawa, bigyan mo sila ng strength, Papa, to overcome it. Especially, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, ikaw lang yung kanilang magiging sandigan. I pray also, Panginoon, for all our frontliners, Panginoon. Dalangin ko po na kayo po ang magbigay sa kanila ng physical strength pa, Panginoon. Alam niyo po yung pagod, alam niyo po yung mga kinahaharap nila na pagsubok, yung mga kakulangan ng mga PPEs, kakulangan ng mga gamit, even Lord, yung din psychological effect nito na there are times, Panginoon, they have to isolate themselves after their duties. And even, Lord, yung threat, Panginoon, na everyday nandoon na maari rin nila makatch up yung virus. I pray for them, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa pagkakataong ito, kayo po ang patuloy na magprotekta sa kanila at even sa mga pamilya nila. Even to us, O Lord, we are praying, O Lord, na kami na nandito sa bahay, we are staying at home as an obedience, Panginoon, sa ECQ. Dalangin ko, O Lord, maging tapat po kami sa mga pagkakataong ito at may we continue to pray for them really. And even, Lord, magpatupad talaga yung social distancing. We also pray, Panginoon, for the kids, and even the testing labs, oh Lord. Patuloy na kayo po ang mag-provide ng additional pa sa aming bansa. Alam po namin, oh Lord, we are asking for the mass testing. And we are praying, oh Lord, na in line with this, ma-provide po, bigyan niyo po ng katalinuhan ng aming gobyerno, even the agencies working for this, nawa Lord, maisakatuparan nila, Panginoon, na yung mass testing ay maisagawa in an immediate time, O Lord, para po nang sa ganoon ma-isolate na po yung may mga infection and even, O Lord, makabalik na kami sa mga kanya-kanya naming buhay, Panginoon. Salamat, O God, for this time, O Lord, and we are praying still na patuloy niyo pong panghawakan ng mga buhay namin at patuloy namin, Panginoon, na ipagkatiwala ito sa inyo. Dalangin ko, O Lord, na talaga pong ma-provide sa window time na 1 week. In a week, malilift na po ito. But by your grace and your mercy, Lord, bigyan niyo po ng wisdom kung kailangan na po ba. Hindi po immaturely malift yung ECQ upang sa ganon, Lord, talaga makita namin na ma-flat na yung curve, oh Lord. Maraming salamat for the different scientists working together to provide us yung testing kits, the UP scientists, even, oh Lord, yung mga manufacturers na naging katulong, even yung pong mga different people, Panginoon, na nag-contribute upang mabigyan ng PPEs yung iba't ibang hospital, especially the public hospitals na loaded na po with different infected persons. I pray, Panginoon, na in line with this, O Lord, talagang maisakatuparan na we heal as one. As a country, Panginoon, magsama-sama kami, unite kami to be the solution, Panginoon, for this COVID-19 crisis. We thank you for this time, O Lord, at patuloy, Lord, ay pinagkakatiwala na po namin sa inyo lahat ng bagay pa nakakailanganin. Alam ko po, Diyos, kayo po ang may hawak sa aming presidente, sa mga governing agencies, governing personals, especially yung mga mayors, O Lord, even the barangay chairmen. I pray, Panginoon, na maisakatuparan nila, Panginoon, itong pagpapatupad ng krisis. Mabigyan ng tamang enough food, then yung mga kababayan namin, Lord, na walang sapat na pangkain. No? Maraming salamat po sa inyo po. Papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, salamat po. Panginoon, tayo po ay manalangin. We do pray, Panginoon Lord, sa aming
national church. We are praying for our church, Panginoon, na magkakaroon ng pagkakaisa, sama-sama pananalangin, yung salita mo, we do continue to share it, Panginoon, buong bansa, buong mundo, ang salita mo, or Lord, yung encouragement mo sa yung salita, at i-Lord yung financial na nakabali upang Lord, makapagpatuloy Lord yung gawain, Panginoon. Salamat po Lord, for your grace and mercy, Panginoon, even the local churches, Panginoon, Lord, the victory is always, Panginoon. Our regular and special activities, Panginoon, all Christian church in San Pablo, buong nalawigan ng Laguna, Panginoon. God, salamat po because yung itong crisis nito ay kami nakakapagpatuloy, O God. It is always because of your love, kaya kami nakakapagpatuloy yung inyong biyaya at kawaan, Panginoon. At kami nagkakaroon ng pagkakaisa. Help us, Panginoon, na magkaroon ng pagkakaisa, ang member to participate in our daily activities, Panginoon, yung family altar, our prayer meetings, Panginoon, the prayer happy Lord, yung video group sharing, we share it through online, or maybe we can call, or in any aspects of we can share, Lord, yung gospel, or our meditation or devotion sa aming nasa paligid, Lord. Help us, Panginoon, na may deliver it ng maayos, wholeheartedly, with compassionate heart, Panginoon. Even, Lord, yung ECQ na nangyayari, Panginoon, ang dami hihirapan, nag-worries, Panginoon, pero alam ko, Lord, hindi ito hadlang upang ma-restart yung gawin mo, Panginoon. Salamat po, Lord, at our preparations, Panginoon, para sa kaming anniversary, first tip for tomorrow, Panginoon. Lord, yung need na panalangin, Panginoon, sa prayer and fasting. Salamat po sa victory, sa biyaya mo, napakadakila mo, Panginoon. Alam ko, Lord, hindi ka kukulang. May mga pagsubok, pero Lord, nagpapatuloy itong mga gawin na Panginoon. Salamat po, Lord, for this 4 weeks ng we have to celebrate po yung first year namin as GCC, Panginoon, Church, Panginoon. But we know, Lord, amin tatas lagi, Lord, is always yung salita mo at kayo, mabigyan na karangalan. Lord, we pray, Lord, ang guidance mo sa aming Thanksgiving and testimony, second Sunday, the third Sunday of evangelistic, even Lord, the last Sundays as our grand celebration. So, salamat po, Lord. Help our whole teams, the David team, and the Barnabas, the Paul, Nehemiah team, to celebrate, to act, to have the system, Panginoon, ko magawa, Lord, yung one whole month, Panginoon, celebration ng iyong anniversary. Salamat, Lord, the victory is always in you, Panginoon. Even, Lord, the proclamation of your gospel, ay andun yung salita mo, makarinig, Lord, ang mga hindi pa nakakala sa iyo. May we know, Lord, your word is the light unto our path. Lord, ito yung nagdadirect sa amin kung saan kami dapat dumaan. Salamat po, Lord, let our hearts not be troubled. We must believe in you, believe in God, Panginoon. John 14:1. Salamat po, Lord, you are the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except to you, Jesus, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy magamit ang social media as a way upang kami ay makapagbahagi ng salita mo. Salamat po, Lord. Bless each of us, Panginoon, in times of crisis. Patuloy nga, Lord. We have to call only the highest of all, the most, you, Lord Jesus. Thank you, Panginoon. Answer all our prayers according to your will. At alam ko, Lord, we're doing this to glorify your name. Thank you very much, O God. We pray all the whole churches, Panginoon, magpatuloy. Use the social media as a way of instrument by sharing your gospel. Thank you very much, O God. To you all the praise of God. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon naman po, tayo dumako sa pananalangin para sa ating pamilya. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, maraming salamat po sa aming mga pamilya. Salamat sa aming mga magulang, sa aming nanay, sa aming tatay, sa aming mga kapatid. Salamat po, O Diyos, sa biyaya mo ng kalakasan. Salamat po sa kalusugan. Higit, Lord, ang patuloy naming dalangin, ang espiritual na kalakasan ay pagkaloob mo sa aming mga pamilya. Lord, nawa gamitin mo ang family altar nang sa ganun ang mga kamiyembro ng pamilya namin na hindi pa nakakilala sa iyo ay magkaroon ng pagkakilala at relasyon sa inyo. Dalangin ko po, O Diyos, maging kagamit-gamit ang pagbabahagi ng iyong salita sa tahanan
tahanan, gayon din ang sama-sama naming panalangin. Nang ganun ay lumambot ang kanilang mga puso at tunay na kayo'y maranasan sa kanilang mga buhay. Dalangin ko, O Diyos, na sa panahon ng COVID-19 crisis na ito, nawa mas lalo kaming magkaroon ng dependence sa iyo. I pray for all family, O God, na nawa ang bawat isa sa amin ay huwag mangamba, matakot, dahil meron kaming Diyos na pangahawakan, Diyos na matapat at mabuti sa kanyang mga anak. Dakilang Diyos, dalangin ko na patuloy mong palakasin ang aming pananampalataya, lalo na sa panahong ito. Maraming pangamba, maraming takot ang nakaabang sa amin, pero nawa, O Diyos, mas manaig, Lord, yung faith namin, yung paniniwala namin na Ikaw ay mabuti. Pinagpipray ko po ang aming mga pamilya. Una, ang aming mga magulang, ang bawat ama, ang bawat ina ng tahanan, na siyang mga pinuno ng tahanan. Dalangin ko, Lord, na Ikaw ang patuloy na magpatatag ng kanilang pananampalataya. Yung kanilang relasyon sa inyo ay mas maging loving, Panginoon, yung intimate, Lord, yung kanilang relationship sa inyo. At Lord, madala din po ito sa buong pamilya, sa bawat miyembro. Lord, yung relationship ng mag-asawa, tunay na pagyabungin mo, Lord, yung love. Nawa, Ikaw yung maging sentro ng bawat samahan ng mag-asawa. Ganon din, Lord, yung mag-asawa bilang sila ang nangangalaga at nagpapalaki sa kanilang mga anak. Na nawa, maging mabuti silang ehemplo, Panginoon. Dalangin ko nga po, O Diyos, na magbigay sila ng mabubuting payo mula sa iyong salita para sa kanilang mga anak. Nang sa ganon ang kanilang mga anak ay lumaki na may pagkabanal na takot sa inyo. Dalangin ko rin ang mga anak na, Lord, lumaki sila na masunurin sa kanilang mga magulang at gayon ay maging masunurin din po sa inyo. Lord, salamat sa pananampalataya, salamat sa kaligtasan, salamat sa awa at biyaya na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat pamilya ng GCC. Maging, Lord, ang iba't ibang pamilya, Panginoon, ng mga na nakakasama namin at nakakasalumuhan namin. Lord, tulungan mo kami na mas maging mapagmahal sa aming kapwa, lalo na masyaran din namin na yung salita, yung aming mga kapitbahay at ang kanilang mga pamilya. Lord, pinagpipray ko rin po ang iyong provision para sa bawat pamilya. Dalangin ko, Lord, na sa panahong ito, mas maging matapat kami sa inyo, sa mga pinagkatiwala mo sa amin, O Diyos, sa mga savings namin, sa mga naipon namin, na Lord, magamit din namin ito ng tumatalima pa rin sa iyong mga salita. Pinagpipray ko po ang bawat pamilya na nangangailangan higit sa mga oras na ito. Ang mga pamilya, Panginoon, na kung saan ang miyembro nila ay nawalan ng trabaho. Ang mga pamilya, Lord, kung saan sa di inaasahang pagkakataon ay wala nang kinikitang pera sa ngayon. Lord, You are the God who provides everything, Lord. Kaya nawa, patuloy kaming manampalataya na Ikaw lang yung source ng lahat ng bagay. Pinagpipray ko, Lord, ang protection mo para sa bawat isa. Yung mga pamilya, Lord, kung saan may mga miyembro doon na senior citizen na, mga vulnerable, Lord, sa mga virus, sa sakit, Panginoon. Dalangin ko ang patuloy mo pagbibigay ng kalakasan para sa kanila. Lord, pinagpipray ko din po, O Diyos, ang bawat isa na may mga lung complications, may diabetes, may hypertension, Lord, ano pa man pre-existing condition, pre-existing illnesses, dalangin ko na Ikaw po ang magbigay ng kagalingan, ng total recovery, Panginoon, para sa kanila. Nang sa gayon, sa panahong ito na lumalaganap ang COVID-19, ay hindi na po agad sila mahawaan. Lord, alam ko po na mabuti ka sa iyong mga anak. Tunay na i-cover mo kami na iyong protection. Lord, yung iyong mighty hands, yung iyong healing hands, alam ko, ipagkakaloob mo po sa amin. Lord, Ikaw po ang nakakita ng aming mga kalagayan. Alam mo po, Lord, ang aming sitwasyon physically, O Diyos. Alam mo po ang pangailangan namin sa bawat araw. Alam mo, Lord, yung kalagayan ng aming puso, maging ang aming espiritual na kalagayan. Kaya dalangin ko, Lord, na patuloy mo kaming biyayaan. Lord, ang bawat pamilya na kasama ko nananalangin ngayon, patuloy silang kumapit sa inyo.
At higit, Lord, naniniwala kami ikaw yung kumakapit sa amin para magpatuloy sa pananampalatayang ito. Salamat sa iyong banal na spirito na patuloy na gumagabay sa amin. Ang patuloy ko rin dalangin ay lumago kami ng sama-sama. Yung aming mga pamilya na hindi pa namin nakakasama, nawa gamitin mo kami upang ma-reach out sila, mabahaginan sila ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Lubos po ako nagtitiwala sa inyo. Ito pong aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw mga ka-GCC. Huwag po nating kalimutan ang mga sumusunod na announcement. Una, ang ating family altar. Gawin po natin ito ng araw-araw kasama ang ating pamilya. Tayo po ay mag-awitan, magbahagi ng salita ng Diyos at sama-samang manalangin. Huwag din po natin kaligtaan ang 9 o'clock prayer habit, 9 a.m. every morning and 9 p.m. in the evening. Gayon rin, sabay-sabay din tayong mag-gather kasama ang ating pamilya sa ating Wednesday prayer meeting every 6 o'clock in the evening. Mga ka-DG, don't forget din ang mag-chat, mag-reflect at magbigay ng mga suggestion, mga prayer requests sa ating mga ka-DG through online DG sharing. Salamat po. Nawa po ay tayo mag-gather kasama ang ating pamilya. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.